Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang development na tahimik pero napakalaki ng epekto sa kinabukasan ng pambansang depensa ng Pilipinas. Una, ang pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng CEO ng Mitsubishi Corporation sa Malacanang, isang meeting na sa ibabaw ay tungkol sa jobs, railways, at clean energy, pero may posibleng mas malalim na strategic implication, lalo na pagdating sa defense at shipbuilding investments ng isang Japanese industrial giant na may matagal ng karanasan sa military at naval systems. Ikalawa, ang tahimik na resurgence ng Philippine Air Force Air Power sa pangunguna ng 410th Maintenance Wing, na ngayon ay kaya ng mag-repair at mag-sustain ng halos lahat ng pangunahing aircraft sa PAF inventory, isang napakalaking hakbang patungo sa self-reliant defense at mas mababang foreign dependency. Sa madaling salita, hindi lang ito kwento ng bagong investments o bagong kagamitan. Ito ay kwento kung paano unti-unting binubuo ng Pilipinas ang kakayahang ipagtanggol at panatilihin ang sarili nitong lakas, sa lupa, sa dagat, at sa himpapawid. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong 2 ng Pebrero, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Mitsubishi Corporation President at CEO Katsuya Nakanishi. Ayon sa Pangulo, layunin ng pulong na isulong ang investments na magbubukas ng mas maraming trabaho, magpapabilis ng subway at railway systems, magpapalawak ng wind energy sa mga probinsya, at magpapalakas ng digital services bilang bahagi ng vision ng bagong Pilipinas. Sa unang tingin, mukhang pang-ekonomiya lang ang usapan. Pero para sa mga sumusubaybay sa defense at strategic affairs, may mas malalim na tanong na lumulutang, bakit Mitsubishi, at bakit ngayon? Ang Mitsubishi Corporation ay hindi ordinaryong kumpanya. Isa itong bahagi ng mas malawak na Mitsubishi Group na kinabibilangan ng Mitsubishi Heavy Industries, isang pangunahing haligi ng Japanese defense industry. Ang MHI ay sangkot sa paggawa ng warships para sa Japan Maritime Self-Defense Force, components ng submarines, radar systems, missile technology, at aerospace support. Ibig sabihin, ang pangalan ng Mitsubishi ay matagal ng kaakibat ng military at defense capability ng Japan. Dito pumapasok ang posibilidad na hindi palantad pero lohikal pag-usapan, defense at shipbuilding investment sa Pilipinas. Hindi ito nangangahulugan na bukas ay magtatayo agad ng destroyers o submarines sa bansa. Ngunit posibleng magsimula sa mas praktikal at mas sustainable na hakbang, local ship repair, modular shipbuilding, systems integration, at maintenance support para sa Philippine Navy. Sa kasalukuyan, patuloy ang modernization ng Philippine Navy. May mga bagong frigates, paparating na corvettes, offshore patrol vessels, at plano para sa mas advanced surface combatants. Pero isang kritikal na kahinaan ang nananatili, sustainment. Marami sa heavy maintenance, combat system upgrades, at specialized repairs ay kailangang gawin sa ibang bansa, na nangangahulugan ng gastos, oras, at operational gaps. Kung papasok ang isang Japanese industrial partner tulad ng Mitsubishi sa local shipbuilding ecosystem, maaaring mabago ang larong ito. Ang pagkakaroon ng domestic capability sa hull fabrication, propulsion support, at combat systems maintenance ay magbibigay sa Pilipinas ng kakayahang hindi lang bumili ng barko kundi panatilihin ang mga ito sa panahon ng krisis. Hindi rin ito hiwalay sa mas malaking geopolitical picture. Sa Indo-Pacific, mahalaga ang industrial resilience. Ang bansang may kakayahang mag-repair at mag-sustain ng sariling assets ay mas mahirap i-pressure, mas mahirap i-isolate, at mas handa sa prolonged contingencies. At dito natin makikita na ang economic investment ay pwedeng maging strategic defense enabler. Habang ang diskusyon sa Mitsubishi ay nakatuon sa hinaharap, may isa pang kwento na kasalukuyan ng nangyayari, isang kwento ng tahimik na tagumpay sa loob ng Philippine Air Force. Ang resurgence ng Philippine Air Power ay hindi lang tungkol sa pagdating ng bagong aircraft. Mas mahalaga ang tanong, kaya ba nating panatilihin ang mga ito? At ang sagot ay unti-unting nagiging malinaw dahil sa ginagawa ng 410th Maintenance Wing.
Ang 410th Maintenance Wing ang pangunahing unit ng PAF para sa maintenance, repair, at overhaul o MRO. Direktang sinusuportahan nito ang AFP Joint Sustainment Command, at nagsisilbing backbone ng air operations readiness ng bansa. Sa pamamagitan ng depot level at intermediate maintenance programs, sinisiguro ng unit na ligtas, handa, at operational ang mga pangunahing aircraft ng PAF. Kabilang dito ang C-130 Hercules na siyang lifeline ng strategic airlift at disaster response, ang Airbus C-295M na kritikal sa transport at surveillance missions, at ang S-70i Black Hawk helicopters na backbone ng tactical mobility ng hukbong sandatahan. Isa sa mga pinakamakabuluhang halimbawa ng kakayahan ng 410th Maintenance Wing ay ang in-country restoration ng C-130B. Sa ilalim ng 6th-year structural maintenance program, ang proyekto ay mas maaga pa sa schedule, isang malinaw na indikasyon ng technical proficiency at efficiency ng local teams. Ang ganitong klaseng structural work ay dati ay kailangang ipadala sa ibang bansa, na nagreresulta sa matagal na aircraft downtime. Hindi lamang ito tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa control. Kapag ang isang bansa ay may kakayahang magsagawa ng major structural repair sa loob mismo ng bansa, mas hawak nito ang sariling operational tempo at readiness cycle. Bukod dito, ang 410th Maintenance Wing ay nagkaroon na rin ng domestic capability para sa maintenance ng T-56 engines, 54H-60 propellers, C-295 systems, at Black Hawk helicopters. Ang dating higit 80% pag-asa sa foreign facilities para sa major repairs ay bumaba na sa mas mababa sa 20%. Ito ay isang strategic milestone. Ibig sabihin, ang malaking bahagi ng defense budget na dati ay napupunta sa overseas maintenance, shipping, at foreign labor ay maaari nang i-reinvest sa local modernization, training, at infrastructure. Hindi rin dapat maliitin ang epekto nito sa pilot training. Sa pamamagitan ng sustainment ng SF-260 at T-41 trainer aircraft, sinisiguro ng 410th Maintenance Wing ang tuloy-tuloy na produksyon ng qualified aircrew. Walang silbi ang modernong aircraft kung walang sapat na piloto, at walang piloto kung walang maasahang training platforms. Ang mahalagang punto dito, ang PAF ay hindi na lamang operator ng aircraft, kundi sustainment-capable force. At ito ang parehong prinsipyo na maaaring i-apply sa maritime domain kung magtatagumpay ang potential defense at shipbuilding investments mula sa mga kumpanyang tulad ng Mitsubishi. Kapag pinagdugtong natin ang dalawang kwento, ang investment diplomacy sa Malacanang at ang technical transformation sa loob ng PAF, makikita natin ang isang malinaw na direksyon. Ang Pilipinas ay unti-unting lumalayo sa pagiging pure end user ng defense equipment, at papalapit sa pagiging self-reliant defense partner. Hindi ito instant, hindi ito flashy, pero ito ang klaseng pagbabago na may pangmatagalang epekto. Ang foreign technology ay pinagsasama sa local execution. Ang acquisition ay sinasabayan ng sustainment. At ang depensa ay hindi na tinitingnan bilang gastos lamang, kundi bilang bahagi ng industrial at economic development. Sa konteksto ng bagong Pilipinas, ang ganitong approach ay may malinaw na benepisyo. Ang shipbuilding yards, MRO facilities, at defense-related industries ay lumilikha ng high-skill jobs, nagpapalakas ng engineering sector, at nagbibigay ng mas matibay na posisyon sa regional security architecture. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa dami ng baniling armas, kundi sa kakayahang panatilihin ang mga ito sa oras ng pangangailangan. Base sa mga nangyayari ngayon, mula sa Malacanang hanggang sa hangars ng 410th Maintenance Wing, makikita natin na ang Pilipinas ay nasa tamang direksyon. Ito ang kwento ng tahimik na paghahanda. Hindi laging headline-grabbing, pero kritikal sa tunay na seguridad ng bansa. At sa isang rehiyong mabilis magbago, ang ganitong klaseng lakas ang magbibigay sa Pilipinas ng mas matatag na kinabukasan.